Sumainyo ang kapayapaan kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa mga kaganapan na napaka-imposible, doon mo mararamdaman ang pagkilos niya. Sa mga kagipitan, doon mo makikita kung paano niya hinahawi upang ang lahat ng masikip ay mapaluwag niya. Tunay nga kay buti mo, o dakilang Ama, yaon ang masasambit sa tuwina ng mga anak niyang sa kanya'y nakadarama. Pagharian kayong lubos. Paano mo nga bang mapapatotohanang buhay ang Ama, samantalang hindi mo siya nakikita? Sa mga kaganapang, ikaw na kumikilala, sumasamba sa Kanya, doon napapatotohanang buhay na buhay nga pala siya. Mga minamahal, kung nakatuon lamang ang tao sa kaganapang buhay na buhay ang Ama sa buhay nila, mapapatotohanang hindi nga siya Diyos na tulad ng tao, kundi tunay na Diyos nga pala siyang walang kawangis ang gawa, kundi lahat ng gawa niya ay tunay na kay hiwaga. Nalulumbay ka ba? Dumaratal yan sa buhay ng tao. Sapagkat buhay ka, may pandama. Hindi sa bawat araw kasiyahan, kagalakan, ang sa tuwin ay mararamdaman lamang. Huwag sabihin ng tao, gaano man siya kalakas, lingkod man siya, na hindi siya mapapagod, hindi siya mapapagal. Nakakadama rin. Lamang, ang bawat ginagawa mong siya ang pinaglalagakan mo, panandalian ng lahat. Ang luha, ang lumbay, ang hirap, ang sakit, lahat panandalian lamang. Sapagkat Kanyang pinagagaan ang iyong dinadala kung pasanin sa buhay. Pinagagaan ang iyong kalooban, pinaaaliwalas ang iyong kaisipan, pinatatapang, pinalalakas ang lahat ng mahina sa iyo. Ano baga ang mahina sa parte ng tao kapag dumarating yung mga pagdalisay? Ang kalooban, ang isipan. Subalit sadyang napakahiwaga ng Ama. Katakataka kung minsan, paano mo nga ba nalalagpasan yaon? Paano mo nga ba nahuhulagpusan? Paano mo nga ba nakakayanan? Isang halimbawa ang sa mahal na kapatid. Mahal mo ang anak mo, mahal na mahal mo. Mahal mo pa sa sariling buhay mo. Gayon ang ina. Sapagkat ang ina, nakataya ang buhay niya habang ang kanyang anak ay pinagbubuntis niya hanggang sa maisilang niya. At nakasisigurado ka lamang na ligtas na kayong dalawa kapag nakita mo na. Ngunit habang pinalalaki mo siya, wala ka pa rin pag-asa na ikaw ang bubuhay sa anak mo, kundi ang Ama. Kaya ang wika nga, bakit nagagawa ng taong kalimutan pa siya? Bakit nagagawa pa ng taong pahigit siya sa mga bagay, ipahigit siya sa salapi, ipahigit siya sa kanino mang kapwa? Samantalang siya ang lahat sa buhay ng tao. Sa Kanya nagmumula ang kalusugan, ang liwanag ng mga mata, ang malakas na pandinig ng tenga, ang panlasa ng pagkain, ang pandama, ang pagtibok ng puso. Kung ika'y nahihirapan, kung ika'y nagagaanan, kung ika'y nagmamahal, kung ika'y nagagalit, damang-dama niya. Sa makatwid, mga minamahal, tanging siya nga lamang at wala ng iba. Sa Kanya ilaga, ipagkatiwala ang lahat, at siya ang mangunguna
maghahari sa mga matatapat na nagtitiwala sa Kanya. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayong lubos. O dakilang Ama, puspos ka ng liwanag, tigib ka ng galak, puno ka ng pagmamahal, kapangyarihan mo'y walang hanggan, walang kamatayan kakailanman. Naririto ang mga anak mo sa apat na sulok ng daigdigan na kung papaano'y laksa ang bilang, subalit sila'y mabibilang ng isang katauhan na kung mahina mang magbilang, kayang-kaya pa rin naman. Mapapalad silang nakikinig, nag-apuhap, naghahanap ng iyong liwanag, ng iyong mga aral na magbibigay buhay. Tunay nga, walang pasubali, walang kabayaran, wala kang iniintay ni anuman. Kaya nga't kung papaano ang layon mo'y makiisa, magkaisa, at magmahala ng bawat isa, yaon ay kalugod-lugod para sa'yo. At ngayon naririto sila upang makiisa sa gawain mo, upang pakinggan ang mga aral mo, upang mapadama ang pagmamahal mo, upang magpakilala ka pang lubos sa kanila. Masdan mo sila, aking Ama, yamang ikaw ang Ama ng lahat. Ikaw ang kataas-taasang tinatawag, ang Diyos na walang maliw, noon, ngayon at kailanman. Paglingap mo'y walang hanggan, katapusan ng tao'y dumaratal, wakas ng buhay ay binibigay. Subalit, kailanman ay hindi humina ang iyong espiritu, hindi mawawala at di mawawala. Sapagkat katotohanang ikaw ang taglay, katotohanang sa'yo nagmula, katotohanang ikaw lamang ang makatutupad ng kahiwa-hiwagang gawa. O aking Ama, yamang ikaw ang Ama ng kalahat-lahatan, masdan mo ang mga anak mo. Batid mong lahat kung anong dalahin nila, ang mga nilalaman ng puso, ang nilalaman ng isipan, ang taglay nila sa buhay, ang kanilang pangangailangan, ang mga gawa nila, ang iniisip nila. Ikaw, Ama ko, ang makakabatid at higit na nararapat na sa kanila'y kamtin na ikaw ay kamtan, yaon ay ang tunay na marapat sa lahat. O aking Ama, pinagkakatiwala ko sila sa iyo. Binabahagi ko sila sa iyo. Yamang ika'y naririto, yamang ika'y espiritu, yamang nagdulot ka sa kanila, yamang gumamit ka ng tao, yamang binigay mo sa tao, sapagkat siya unang patuto mo, mahal na mahal mo nga sila. O aking Ama, aliwin mo sila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Nung bago po ako, palibasa nga po ay bata pa ako takot ako sa butiki. May karanasan akong dahil sa butiki nung elementarya ako napakaduwag ko po. Yung pisan ko ba naman dinikit pa mismo sa likod ko yung butiki. Nung pisan kong mabait, na ngayon ay mabait pa rin. Pinakababait. Sapagkat, nagbibiruan po, pares kaming nakaduyan. Ba't po ito binabahagi ng espiritu? Limot ko na po ito Pero, nababanag ko po, nakaduyan po ako. Maluwang po kasi, bakura na yan nakaduyan po kami yung duyan sako at lubid. Aba, alam niyan takot ako sa butiki. Sabi ko, ba't biglang lumamig ang likod ko? Tapos tawa siya ng tawa, yung pala'y nakadikit yung butiki. Nilagnat po ako nung gabi. Ngayon po takot talaga ako sa butiki. Subalit nang ako nagkaganito na, bakit po ito yung mangungusap ang espiritu Ito yung altar yung larawan ni Divine. Tik-tik ng tik-tik ang butiki. Nangusap kay Cecilia, pasubali ko.
Yaw ng katotohanan. Sinasang-ayunan ko ang aking mga tinuturan sapagkat iyaan ay banal. Konstansya, huwag kang matakot sa mga butike. Abi ngayon po kahit hawakan ko ayos lang. Ano po ba ang ibig sabihin? Ba't pinabahagi? Isipin niyo pong limot ko na lahat yan. Bakit ito idinatal? Upang mapatotohanan ng Ama. Ano nga bang hindi niya kayang baguhin sa atin? Ugali? Buhay? Gawa? Pananalita? Pananaw sa buhay? Pandama? Lahat po ay kayang baguhin ng Ama. Kaya lamang hindi mababago kung ikaw na anak niyang kumikilala kunwari, ngunit di pala, ay di ka makasusunod sa kanya. Ngunit kapag ginusto mong sundan siya at mapasunod ka niya, sigurado po 100% mapagbabago ka niya. Ngunit wika nga niya, wag naman ura-uradang parang bagsak ng ulan agad ay mayaman. Lusak na agad ang putik. Ang lupa ay naglusak na pagdakay umapaw pa. Huwag naman, sapagkat maaring ikaligaw din ito. Kaya't kung may dumaratal na biyaya at pagpapala, kailangan ring batahin, maghintay, at magsumakit sa pananalig at pananampalataya, lalo't higit kung mabuti ang pagmumulan, kung mabuti pinagmulan. Sapagkat hindi dapat maghangad sa mabilisan, ngunit kapahamakan, madalian, ngunit kaparusahan. Kaya't mas mainam na yaong pinagpagalan, pinagbatahan, hinintay, subalit naging kasiyahan at kagalakan ng buhay. Buhay ba nga ma? At pakatandaan naman po ninyo, mga minamahal ko, yan ang maliwanag na tinura ng Espiritu. Alalaong baga anak, hambing sa halaman, masagana man niyang mamunga, kung mamungay kumpul-kumpul, sagumpul tulad ng ubas na nakapag nakalaylay ng mga tangkay niya, langkay-langkay. Ngunit hindi pagdaka anak ay bubunga na yaan. Maghihintay ka pa rin ang tamang panahon. May araw, may buwan, may takdayan, anak. Subalit, kapag nagbunga na yaan, doon mo malalasap, ang hirap na yung pinagbatahan ay wala pala. Magaan na magaan. Sapagkat nang matikman mo ang bunga ng iyong tinanim, nasarapan ka, nasyahan ka, nawala na yung pagod mo. Buhay ba nga ma? At siyaon din po, mga minamahal ko, ang katotohanan na kapag gumawa ka ng kabutihan, may gantimpala ang Ama. Sinisigurado niya may gantimpala siya. Sapagkat walang sinambit sa banal na aklat, mula sa unang tipan hanggang sa bagong tipan, mula sa una hanggang wakas ng Bibliang ito, walang nagsabi rito, walang nasabit dito o nasambit na itala rito. Nagpakahirap si Juan nang namatay ay hulahude ka sa hirap pa rin. Kundi, lahat ng mga hinirang may mga pinagdaanan, subalit ang mga tapat nangagtagumpay. Buhay ba nga ma? Sa makatwid, panapanahon lamang, takda-takda lamang. Kaya, ano man ang nakita mo sa kapwa mo, panahon niya ngayon, ikaw isipin mo, bawat araw may panahon din ang sayo. Kaya't ang tao hindi nararapat naiinggit sa kapwa niya. Hindi dapat nagseselos. Maliban na nga lamang asawa mo. Natural, magselos ka kung may ginagawang hindi tama. Subalit kung tama naman at wala namang masamang ginagawa, ano ba ang paraan at ikay magseselos man din? Hindi ba't dapat magkaisa kayo ng layunin at hangarin? Ng pakikitungo at pakikibahagi?
ng pakikiisa, pagmamahal, sapagkat kaisa kayo, pinagbiyak na kayo ng Ama ng puso nyo. Ginawa na kayong iisa bilang dalawa kayong katauhan sa iisang katawan na pinag-isa niya ang damdamin. Buhay bang Ama? At yaon ang Ama at ang Anak na ibinahagi. Nagkaisa, pinag-isa ng Espiritu Santo. Kaya't ang layunin ng Ama ay naging layunin ng Anak, at ang ginawa ng Ama ay ginagawa ng Anak. At yaon ang patotoo na ang mga kumikilala sa Ama ay naghahangad na tupdin at gawin ang isang tunay na halimbawa ng Anak na isinugo. Mga minamahal, ang bawat araw ay sayang kung lumilipas ang maghapon na walang magandang kaganapan na nakilala mong Ama, sinayang mong maghapon. Ang bawat taon na nalayo ka't nawalay sa Kanya, na hindi siya nadama, sayang, sapagkat sayang ang buong isang taon na nagpakilala siyang di mo siya nakilala. Ano pa kaya kung ilang taon mo siyang hindi nakilala? Kaya't kung ang mga anak ng Ama ay tunay na sadyang tatanggapin siya, walang hindi makakakilala sa mabubuting gawa niya. Kaya't halina kayong mga mahal, namnamin ninyo ang katapatan ng pagtuturan, suriin ninyo at bulayin ang katotohanan ng pagluluwal, at doon ang bawat katagakong sa inyo'y narinig, di nyo masasabing tao ang pinagmulan. Sapagkat, espiritong walang maliw, banal na't katotohanan ng taglay, maaring saman sa inyo o lahat kayo ay mabahagin at malukuban. Sapagkat, hindi ibon na dadapo sa inyong balikat at kakampay-kampay ang pakpak. Hindi maaring itlog ng manok na babagsak sa inyong harapan at madudurog, kundi espiritong walang butot laman, nakalulukob kanino man, kaya't ang dumadama't kumikilala sa Ama, mararamdaman buong katauhan, espiritu niyang walang katapusan sa buhay ng tao ay umaaliw. Nagmamahal, nagpapalakas, nagbibigay liwanag, nagpapatibay ng loob at kaisipan. Halina kayo mga mahal ko, naway may pakinabang kayong kamtin, hindi lamang ng bagay, hindi lamang salapi, hindi lamang kung anong pagkain, kundi ang Espiritu ng Ama na tunay na magbabahagi sa inyo ng higit pa sa bagay, higit sa pagkain, higit sa salapi. Pangangalagaan kayo, pupuspusin kayo, aaliwin kayo, itatawid kayo, isasadsad kayo sa buhay niyong taglay, sa lahat ng sandali. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, net karamaniyahanang, net karamaniyahanang, net karamaniyahanang. Buhay ba ang Ama? At yaon ang patotoo, nararamdaman mo ang paghahari ng Ama sa buhay mo kapag sa oras na yaoy dapat ay mahina ka, ngunit lumakas ka. Sa oras na yaoy dapat natakot ka, subalit tumapang ka. Sa oras na yaoy dapat nalungkot ka, subalit nagalak ka pa. Sa oras na yaoy pagtatakhan ka ng kapwa mo bilang pagkatawang isip at damdamin, sapagkat, bakit nga ba hindi ka nababahala? Samantalang mahal mo ang iyong anak, higit sa buhay mo, yaon ang mga anak ng Ama na nakadamat nakakilala, naaliw sila tuwina. Sumayinyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos, net karamaniyahanang, net karamaniyahanang, net karamaniyahanang. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Ilang araw na lamang po, at Pasko na, ilang araw na lang. 20 na ngayon, sa makatwid.
4 na araw na lamang po, 5 tulog na lang, at ang kinabukasan na pang-5 Pasko na, ano po? Tama po ba? Mga minamahal, kay bilis ng panahon. Di po ba ninyo nasusuri? Kay bilis ng araw. Yung mga nababagot na iinip sa maghapon, ay walang ginagawa yung mga yon. Subalit kapag ikaw ay may gampanin at may ginagawa, kulang ang maghapon. Buhay ba ang Ama? Napakabilis ng maghapon. Hindi mo namamalayan. Hapon na naman pala. Hindi mo nakikita. Gabi na naman pala. Sapagkat libang na libang ang isip mo, aliw na aliw ang puso mo sa mga ginagampanan mong nakapagpapasigla, nakapagpapagalak sa'yo sa iba't ibang kagalakang gusto ng tao. Subalit pinakamainam na kamtin, na kagalak at kasiyahan, yaong siya'y maramdaman ng bawat isa. Sapagkat walang katumbas, walang kahulilip, walang mapapalit sa gayong kagalakan. Sapagkat tanging sa Ama nagmumula. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Buhay ba ang Ama? Kaya't ayon sa kawikaan, higit pa sa ginto ang karunong at kaalaman. Mahalaga kay sa pilak ang unawang tinataglay. Pawang katotohanan. Kapag nagkaroon ka ng unawa sa kabanalan at kabutihan ng Ama, para ka ng nasa gintong buhay. Sapagkat napapakinang ng iyong pangunawa ang iyong pag-iisip. Napapaliwalas ang iyong mukha ng iyong maunawang pangunawang kaisipan. Sapagkat ang Ama ang siyang nagbibigay, siglat galak at liwanag. Higit na mabuti ang mabababa na kasamang mahirap kaysa managana sa pakikihati sa mapagmataas. Bakit nga ba di nawawala sa lupa ang pagmamataas? Bakit di nga ba mawala-wala ang mga matataas-matatarik na tao? Sapagkat siyaon ang panukat ng Ama, kung sino ang kanyang anak na nagpapakababa at kung sino ang kanyang anak na nagpapakataas. Mga minamahal, kay sarap magpakababa sa Ama. Damang-dama mo kung paano siya kikilos sa buhay mo. Damang-dama mo kung paano kanya kinakalinga, ginagabayan, sinasadsyad sa maghapon at magdamag. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Ang matalinong tao ay nakikilala sa kanyang pangunawa. Ang matamis niyang pangungusap ay awit sa ibang diwa. Pawang katotohanan. Aanhin mo ang katalinuhang walang dulot na mabuti sa buhay mo, kundi pang sanlibutan lamang. Subalit ang unawang mula sa Ama, kasiyahan na sa lupa, bilang ikay nakikipamayan bilang tao, kasiyahan pa ng kaluluwa mo. Kaya't kung papaano nakamta ng tao ang Ama, hindi lamang ang kanyang sarili ang nasiyahan, kundi maging kapwa-tao nila. Kaya't kung magkakaisa ang bawat isa, kay ligaya ng mundong ito. Mga mahal ko, sumainyo ang kapayapaan. O aking Ama, karampot man nakataga ang binahagi mo sa lupa, subalit kung numamnam at natutunan ng mga anak mo, tuwir ang higit pa sa pagpapala ang kinamta nila sa mga material at pagkaing katauhan. Sapagkat ang wika mo nga, ikaw ang ligaya, ikaw ang sigla, ikaw ang lakas, ikaw ang liwanag, ikaw ang buhay, ikaw ang kaligtasan ng lahat ng iyong mga anak. Kung magkagayon na aking Ama, muli nilalaga ko sila sa iyo. Pangunahan mo sila, pagharian mo sila, malubos ang kanilang kasiya at kagalakan, upang patuloy kanilang maparangalan, mapuring walang maliw ng bukal sa kalooban. Yaong mga anak mong tumanggap at nakakilala, at tuwirang sa iyo'y nakadama.
At kahabagat kawan mo ang patuloy na saradong diwa at di nila makilala kung paano maghari ka. Buksan mo sila, Ama ko, nang sa gayon, patuloy na maragdagan ang magpupurit, magpaparangal ng tapat sa iyo. Nek karamanayahanam, nek karamanayahanam, nek karamanayahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kapag naranasan ninyo ang naging masaya kayo sa pamilya nyo, naging maligaya kayo sa pamilya nyo, at naramdaman nyo pa ang pagmamahal ng kapwa nyo, lalo nyong masasabing, tunay nga pa lang kaysa yan ang magmahal ng kapwa-tao. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, naranasan nyo na po bang makapag-aliw ng kapwa ninyo? At naaliw naman sila at nasiyahan ang puso nyo? Kung magkagayon, mithiin yung bawat araw, magawa nyo na yaon. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Aking mga minamahal, mayroong magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Kapag mahal mo ang Ama at nadama mo pagmamahal sa kapwa mo, ipaparte mo sila sa oras mo. Kaya't kung bibigyan yung tuon ng pagmamahal ng Ama sa inyo, maging kapwa nyo'y mapagtutuunan nyo rin sila ng pansin. At kapag napagtunan nyo sila ng pansin, masisiyahan kayo, masisiyahan sila, higit na nasisiyahan ang Ama sa inyo. Kaya sa inyong lahat, sumainyo ang kapayapaan. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Patuloy na ang pag-asa'y mabuhay na totoo, at sa gayon di nyo mararanasan ang matigmak ng luha ng inyong mga mata, sa pighati, sa hinagpis, sa lumbay, kundi tumutulo ang luha nyo sa parangal, papurit, pasasalamat sama, nang dahil kayo'y patuloy na may buhay na pag-asa. Pagpalain kayong lahat. Nekkaramanayana, nekkaramanayana, nekkaramanayana. Buhay po ba ang Diyos? Ang wika nga po, maiksi man at mahaba, karampot ban at marami ang mga salita, ang mga pahayag, kung ninanamnam naman po, dito yung maiksi at kakarampot, at dito'y nakatala, mas maligaya po, kaysa naman pagkahaba-haba parang nagdaan sa kabila at lumabas sa kabila. Walang natira kahit isa. Kaya nang paglabas, nagtungo ritong may dinadala. Pag uwi, may dala pa rin. Ang sambit ay lalong bumigat. Subalit kapag nang nagtungo ka rito ay mabigat, at nang tumungo ka at nakaupo na'y
tinanggap mo yung ama, paglabas mo, wala. Buhay ba ang ama? Buhay ba ang ama? Kaya sa inyo lahat, Pasko na, sinta ko. Tayo na po, magkita-kita tayo sa Christmas party. Enjoy po kayo lahat, nawa po'y maki-join kayong lahat.